Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon, General Psychology, or in some programs, ang tawag dito, Introduction to Psychology. I want to share with you paano dapat magturo ng psychology para sa mga Englishero dyan, how psychology should be taught. So, tong lecture na to, pwede tong pakinggan ng mga teachers ng psychology, pero pwede na rin mga students para rin magets nyo yung mga points that I'm going to share in this lecture. Ang scripture natin for today, 2 Timothy 3:16, very popular. All scripture is God-breathed and is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness. Mamaya i-connect natin to sa issue kung paano ba dapat ituro ang psychology. This is the traditional way kung paano tinuturo ang psychology. I'm sure yung mga teachers dyan, you can relate. Magpapabasa tayo ng journal article, magpapabasa tayo ng chapter sa textbook, tapos ile-lecture natin yun sa klase. Prepare tayo ng PowerPoint, prepare natin yung mga jokes natin, and then we deliver in the classroom. And then to check kung ang mga estudyante ba natuto, bibigyan natin sila ng quiz o ng exam para sukatin natin kung gaano karaming concepts yung naalala nila sa malupit nating lecture. Now, I have nothing against this method of teaching psychology, pero para sa akin, inadequate ito. Kung nababasa nyo, itong clip art dito, inadequate, ibig sabihin kulang. Masyadong intellectual yung approach natin kapag ganito ang pagturo ng psychology. It's like, ang issue lang natin dito is kung naalala ba nila yung mga sinabi natin sa lecture natin. Number 2, other than too intellectual, sa tingin ko masyado tong mababaw. If we teach psychology this way, masyadong mababaw yung magiging pagtingin, yung magiging impact ng psychology sa mga students natin. Kaya marami mga students ngayon, when they think about the psychology program, they just equate it with their grades. Parang ganyan na yung pananaw na lang sa psychology. Anong grade mo sa psychology? Uy, magaling ako sa psychology. Paano niya nasabing magaling siya sa psychology? Kasi nung kinuha niya yung GPA niya, yung average niya sa mga psych subjects niya, mataas. So marami mga estudyante, ganyan ang pananaw sa psychology subjects. Dapat mataas yung mga scores mo sa psych subjects para maging cum laude ka, or para maging summa cum laude ka, or para dean's lister ka every term. Again, hindi naman yun masama, pero for me, it's too shallow. Meron pang mas malalim na paraan na ang psychology mas magkakaroon ng impact sa buhay ng mga students. So again, kapag ito ang ginagamit natin, the traditional way of teaching psychology, hindi natin na ma-maximize yung kagandahan ng field ng psychology. We are presenting the field as very too intellectual and too shallow. Which is, as I go along, you will see ang psychology, it's more than just the intellect. It is more than just getting good grades. Okay? So, for today, ito yung magiging outline ko. Magpapakilala ko sa inyo ng isang paraan kung paano dapat ituro ang psychology. Ang tawag ko dyan is the psycho-spiritual approach. And then number 2, ipapaliwanag ko kung bakit dapat ganyan ang pagturo ng psychology. And number 3, magbibigay ako ng mga examples kung paano tinuturo ang psychology gamit ang psycho-spiritual approach. So, unahin natin yung number 1, i-define natin. This is a way of teaching psychology subjects that will enhance the spirituality of the students. So, kapag sinabi mong psycho-spiritual approach, kapag teacher ka at nagtuturo ka ng psych subjects, ang goal mo lagi is in your lesson, at the end of your lesson, gusto mo tumaas kahit konti lang. Pero okay rin naman kung malakas ang pagtaas, Gusto mong tumaas ang spirituality ng mga estudyante mo. So kapag nagtuturo ka ng isang subject in psychology, gusto mo mas maging spiritual yung mga estudyante mo. Now, ibig sabihin ba nun wala na tayong pakialam sa intellect nila? Meron pa rin. Pero yung conceptual understanding that we want to achieve as teachers, gusto natin madadala nila yon papuntang pagtaas ng spirituality nila. So, ito yung framework ng psycho-spiritual approach. Turo ka ng isang topic sa psychology, whatever that is, personality, abnormal behaviors,
the scientific method, so on and so forth. Lahat ng topics sa isang psych subject. I-establish mo yung conceptual understanding. Okay lang mag-PowerPoint ka, okay lang mag-lecture ka, pero hindi ka hihinto doon. I-connect mo yung conceptual understanding ng mga estudyante sa usaping spiritual. I-connect mo lagi sa spiritual life ng mga estudyante. Yan ngayon yung pag-aralan natin. Ano bang ibig sabihin ng spirituality? It's a very broad field. Maraming definition dyan. Pero ito yung isa sa mga pinaka-accurate at simpleng definition of spirituality. Kapag pinag-uusapan natin spiritual life ng isang estudyante, we are guiding them to search for the truth. We are guiding them to connect with a higher being. Yan ang definition ng spirituality. So kapag gagamitin mo tong psycho-spiritual approach, every time magtuturo ka ng psych topic, dapat yung mga tinuturo mo sa PowerPoint mo, yung mga tinuturo mo sa classroom mo, i-connect mo lagi yon sa ganitong mga topics. I-connect mo sa search for truth ng estudyante, i-connect mo sa relationship niya with a higher being, specifically God. Sa APA Online Dictionary, ito ang definition ng spirituality. Okay? Ang spiritual life, ito yung sensitivity ng tao sa pagiging spirit niya. After all, we are spiritual beings. Later on, I'll further elaborate on that. So kapag ang pinag-uusapan natin, mga things of the spirit or things of the soul, mga issues na may kinalaman sa ating pagiging kaluluwa, then we are talking about spirituality. Like what? Ano ba yung mga issues na yan na may kinalaman sa kaluluwa na kapag ito yung dinidiscuss natin, we are hitting on a person's spirituality the following according to Reich, Osser, and Scarlett, 1999. Generally, ito raw yung mga intangibles of life, mga bagay na hindi nahahawakan, pero everyday nating na-experience. Like, anong purpose mo sa buhay? How are your connection with other people, also known as relationships? How are you thinking about the afterlife? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Ano mangyayari sa'yo? Sino makikita mo? Sino ang magja-judge sa'yo? Are you going to heaven or hell? And most importantly, your relationship with God. Siyempre, dito sa 4 na bullets na to, ano ang pinaka-summary ng spiritual things? What does it mean to be spiritual? I would pick the last one. Your relationship with your Creator, your relationship with God is the most important summary of spirituality. Kaya kapag may nagtanong sa'yo, kamusta spiritual life mo? Ano ang dapat mong isagot? Kamusta ang connection mo with God? Before this, eto muna. Kasi kapag maayos ka kay Lord, maayos ang relationship mo kay Lord, etong different bullets na to will follow. Ito ang foundation of a person's spiritual life. How is your connection with your Creator? Got that? Now, speaking of spirituality and spiritual things in the literature sa psychology, this is something that we can measure, ha? Hindi lang ito tinatansya-tansya. Hindi ito yung, ito lagi itong nakaputi, siguro spiritual to. O ito lagi itong nakaitim, galing siguro sa baba to, kaya mababa spirituality nito. Hindi ganon. Meron tayong way on how to quantify paano sukatin ang spirituality. In fact, in the literature, meron tayong mga scales dyan. This is one example. Also known as spirituality scale or SS. Pero marami pang mga instruments other than this that can measure a person's spirituality. So, pwedeng mataas, pwedeng mababa ang spirituality mo based on your score on these scales. Kapag mataas ang score mo sa mga ganyang scales, highly spiritual ka, ibig sabihin, yung awareness mo, yung behaviors mo, umiikot sa mga ganyang bagay. Araw-araw, from Monday to Sunday, malaking parte ng buhay mo umiikot sa mga ganyang issues. So, ganito magsalita, yung mga taong mataas ang spirituality, yan. These are spiritual teachings. Ito kay Jesus to. Store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. So kapag ito iniisip mo araw-araw, ito yung ginagawa mo, ina-apply mo araw-araw, hindi ka focus sa material things, focus ka sa spiritual things, highly spiritual ka. Most likely mataas ang score mo dito. Kapag sinusunod mo si Paul sa 2 Corinthians, so we fix our eyes not on what is seen but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Kapag ina-apply mo to sa buhay mo araw-araw,
Mas gusto mong mag-Bible study kaysa mag-shopping. Mas gusto mong prayer meeting kaysa manood ng sine. Most likely, mataas ang level of spirituality mo. In fact, yung patron saint of teachers, my beloved De La Salle, St. John Baptist De La Salle, mataas ang spirituality niya. Although hindi naman siya kumuha ng scale na yan, no? But based on his behaviors, based on the words that he says, mukhang mataas ang spirituality ni St. John Baptist De La Salle. So when he said, "Wherever I go, I will find you, my God," isang katangian yan. Isang trait yan ng taong mataas ang spirituality. Yung hinahanap niya yung Diyos kahit saan siya pumunta. Punta siya sa bahay niya, hinahanap niya ang Diyos. Punta siya sa SM, hinahanap niya ang Diyos. Nagtuturo siya sa classroom, hinahanap niya sa Diyos. Lahat kinoconnect niya kay Lord. Characteristic yan ng isang taong mataas ang spirituality. Nagigets nyo? So now that we understand what spirituality is, balikan natin yung psycho-spiritual approach. Paano tayo dapat magturo ng psychology? Gamit ang approach na to, lahat ng topics mo sa psychology, again, whatever that is, personality, abnormal behaviors, classical conditioning, operant conditioning, whatever, i-connect mo dapat lahat yan sa mga spiritual topics. Kaya nga siya tinawag na psycho-spiritual approach. So it goes something like this. Imaginein mo, ikaw to sa classroom, habang nagtuturo ka, lahat ng topics mo, lahat ng concepts mo, i-connect mo sa issues of a person's spiritual life. I-connect mo yung operant conditioning sa purpose or meaning in life. I-connect mo yung unconscious sa afterlife. I-connect mo yung catharsis sa issue ni Lord or sa reality of God. Yon. Nagigets nyo? Yan ang psycho-spiritual approach. Ibang-iba sa traditional approach na ginagawang mababaw ang psychology. Diba? Again, sa traditional approach, ang approach ng teacher, tuturo niya yung concept ng psychology, tapos i-connect niya lang lagi sa science. So, anong contribution nito sa science? So, anong sinasabi ng science dito? Ano pwede nating matutunan about science in connection to this concept? I have nothing against science. But if we just stop here, sa science, connect lang tayo ng connect sa science, gusto lang natin na magkaroon ng grade na kukomputin before the term ends, so magbibigay tayo ng quiz on our lessons, masyadong mababaw. We are not giving service to students when we teach psychology this way. Now, let's move on to the rationale. Ano yung reasons kung bakit dapat ang pagturo ng psychology is psycho-spiritual approach, no? Number one, kasi spirituality contributes to mental health. Kung i-connect natin yung psych lessons natin sa issue ng spirituality, kung ang goal natin is to improve the spiritual life of our students via our psych lessons, makaka-contribute tayo sa mental health ng mga estudyante. Paulit-ulit yan in the literature. Kapag tumataas ang spirituality, nagiging maayos ang spiritual life ng tao, gumaganda ang mental health. And the reverse is true. Kapag bumababa ang spirituality, ayaw mo na mga issues of God, of the Bible, masyado kang materyoso, ang nagmamatter sa'yo, mga issues of the world, sa anong concert ka pupunta, anong bibilin mo sa SM this weekend, anong mga bisyo yung gagawin mo with your friends sa Tagaytay. Kapag yan ang lagi mong concern, mababa ang spirituality mo, bumababa rin yung mental health. And one of the bad news that we have today, in today's generation is, parami ang mga kabataan ngayon, young people, mostly in adolescents, hindi maganda ang mental health. Pataas ang mga mental health issues. Like, as you can see here, the numbers coming from a research. Parami ang mga taong may mental health issues, gusto nilang kunin ang sarili nilang mga buhay. Ayan, regardless kung anong gender, male man yan, female man yan. These are the numbers that we have recently. And ako, being a teacher who uses the psycho-spiritual approach, kung tatanungin niyo ako bakit ganyan yung numbers, nagkukulang sa spirituality. Marami mga tao ngayon hindi maayos ang spiritual life, hindi maayos ang relationship sa kanilang creator. Meron silang mga ginagawang mga behaviors that are considered sinful. It contributes to their mental health. Kaya bumabagsak ang mental health. Merong mga sinful behaviors na ginagawang habit
Pero ang kultura natin kino-consider na normal lang yung mga sinful behaviors na yon. So ano nangyayari? Tumataas ang mga mental health concerns. And just to add to this slide, karamihan ng mga psych programs in the Philippines, now I don't have the exact numbers but based on my observation, kapag ang isang universidad may psych program, most likely maraming estudyante dyan. Ang psychology departments, ang psych programs, isa yan sa pinaka-marketable na kurso sa college. Maraming pumapasok dyan. Maraming mga kabataan ang pumapasok sa psychology program. So, ang issue ko dyan is, kung maraming mga young people ang pumapasok sa mga psych programs, this is a perfect opportunity to improve these numbers. Kasi kapag ginamit mo yung psycho-spiritual approach in teaching psychology, i-enhance mo yung spiritual life ng mga batang ito, ano ngayon mangyayari? Bababa yung mga mental health concerns nila. Kasi nako-connect nila yung psychology sa spiritual life nila and in the process, nag-i-improve yung spiritual life nila. This is another good study to read if you want. Yan. Ang spirituality, ang isang epekto sa tao niyan, nasusustain niya yung mental health. Paano nasusustain ng spirituality yung mental health? Yun yung sinasabi ng article. Pero ang point ko dito, if we teach psychology this way, kino-connect natin lagi yung mga tinuturo natin sa psychology in a person's spiritual life. Ang laki ng serbisyo na mabibigay natin sa mga young people. Ano yung serbisyo na yon? Matuturuan natin sila ng mga skills on how to improve their mental health. Kaya ako nga binasa kanina yung opening scripture natin eh. God's word is so powerful that it can overcome different spiritual problems that we have. Diba? Kaya nga raw may God's word, training for righteousness yan. And one of the reasons, again, why the numbers are like this, marami mga tao ngayon, mababa ang spirituality, walang training for righteousness. Anong kabaliktaran ng righteousness? Unrighteousness. Marami mga tao ngayon, mali ang pag-iisip, mali ang mga emotions na nararamdaman, at mali yung mga actions na ginagawa kasi nga kulang sa righteousness. So what do we do to improve that? You train them in righteousness through God's Word. Kaya i-connect mo dapat yung psychological concepts sa God's Word, sa spiritual teachings of the Bible. Nagigets nyo? In the process of doing that, tumataas ang righteousness ng mga psych students, gaganda ang mga mental health. Number 2, another reason why dapat gamitin talaga itong psycho-spiritual approach is may kinalaman kasi ito sa nature of psychology as a field. Let me read these words, very important. If we teach psychology as what it really is, it will naturally make students more spiritual. Kumbaga, sa simpleng Tagalog, kung magiging faithful lang talaga tayo sa pangalan ng psychology, we will be teaching it in a different way. Dapat mabababawan tayo sa traditional approach, going back yan. Kung talagang naiintindihan mo kung ano ibig sabihin ng psychology, makukulangan ka sa model na yan. O mag-review tayo, ano ba talaga kasi ibig sabihin ng psychology? Paulit-ulit ko itong tinuturo in my Gen Psych classes. Ang root word ng psychology is the word psyche, which in its original term, ang ibig sabihin is spirit. The scientific study of the psyche. The scientific study of the spirit. Kaya kayong mga psych majors na nanonood, ang isa pang pwedeng itawag sa inyo other than psych major, you are spirit majors. Kaya nga yung term na psycho-spiritual, ginamit ko lang yan pero sa totoo lang redundant yan. Dalawang beses mong inulit yung isang word. Because psycho is already spirit, tapos sasabihin mo pa spiritual. Nagigets nyo? Psycho-spiritual. Pareho lang yun Dapat nga ang tawag mo na lang dyan is spirituality. To refer to the field of psychology. Nagigets nyo? So yun ang pinaka-essence ng psychology. Ang pinag-aaralan natin dito is yung spirit. Yung non-physical aspect of the person. Hindi yung brain, hindi yung nervous system. Neurology yon. So, hindi ka neurology major. If you say you are a psych major, saan ka magaling? Magaling ka sa mga usapin ng espiritu. Kaya ang isang psychology graduate, sabi ko dito, saan siya dapat magaling? Ano dapat yung question na kayang-kaya niyang sagutin kasi graduate siya ng psychology? Dapat magaling ang isang psych major sa mga usapin tungkol sa espiritu. Magaling ang isang psych major to answer the question how to be spiritually or psychologically better.
Yan. Kapag ang tanong mo, physical, paano hindi magkasakit physically, doktor yan. Pero pag ang tinatanong mo, paano hindi magkasakit spiritually? Paano natin mas mapapaganda yung mental health natin, psych major yan. Nagigets nyo? O kaya nga, ang implication yan, ito dapat yung model na ginagawa natin. Diba? Yung mga questions na to, if you can see, zoom in natin, these are spiritual questions / psychological questions that are very important in any person's life. I'm sure may kakilala kayo ngayon in your life right now na more or less ganito yung tanong niya sa buhay niya. Saan ba ako dapat kumuha ng spiritual resources? Paano ko magkakagana sa buhay? Feeling ko useless yung buhay ko, hindi ko alam anong purpose ko. Paano ko ba mahahanap yan? Dapat lang isang psych major kayang sagutin yan. Meron akong bad habit. Vape ako ng vape. Sigarilyo ako ng sigarilyo. Hindi ko alam paano ma-overcome. Sino lalapitan mo? Psych major. Dapat magaling dyan. How do I deal with my negative emotions? Sobrang seloso ko. To the point na wala na ako sa logic. Lahat na lang pinagsasalosan ko. How do I overcome it? Kanino ka lalapit? Sa psych major. Ang psych major dapat alam ang sagot dyan. Kaya ka nga psych major eh. Kasi spiritual issue yan. How do you strengthen a person's relationship? Galit ako sa nanay ko. Oh, matagal ko na siyang hindi kinakausap, pero gusto ko na siyang kausapin. Paano ba kami mag-reconcile? Paano ba magpatawad? That's a psychological issue. At ang isang psych major dapat magaling dyan. At kapag ang isang psych major magaling sa mga tanong na yan, alam niya ang sagot sa mga tanong na yan, hindi maiiwasan, talagang mataas ang spirituality ng taong yon. So, by knowing the answers to these questions, automatic, tumataas ang spirituality mo. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung psychological topics sa spiritual health. The more you master different psychological skills like this, matik yan, tumataas ang spirituality ng tao. Nagigets nyo? So, yun yung dalawang reasons kung bakit dapat as teachers, ganyan tayo magturo ng psychology. Ulitin ko, para makakontribute sa mental health ng mga estudyante. And number 2, ganun naman kasi talaga dapat ang psychology. It hits on the issues of a person's spirit, such as this. Maging faithful tayo sa pangalan ng psychology by teaching it how it should be taught. Maliwanag. So, as I close this lecture, bigyan ko kayo ng mga examples kung paano ba ina-apply itong psycho-spiritual approach, no? Again, ito yung improved framework natin. Okay? Hindi na pala to inadequate. So, delete ko na to. Yan. So, hindi masama na magbabasa ng article. Hindi masama magbabasa ng chapter ng textbook. Tuloy nyo lang yan, teachers. And then, gagawa tayo ng PowerPoint presentation. Ipe-present natin sa klase. Okay yon, walang mali doon. Pero wag lang tayo hihinto doon. Diba? After natin mag-lecture, after natin magpa-class activity, i-connect natin yung mga nile-lecture natin sa spiritual truths. I-connect natin yung mga lecture natin sa mga mahalagang spiritual implications sa buhay ng mga estudyante natin. After that, tsaka ka magpa-quiz. Yun. Kaya hindi naman ako against sa quiz. Kailangan din naman natin ng grades na kukomputin para may isasubmit tayo sa registrar. Diba? Pero wag lang yun. Bago ko magpa-quiz, bago ka magpa-exam, ito ang primary. Ito dapat ang primary goal kung ba't ka nagtuturo ng psych subjects. Gusto mong makakontribute sa spiritual development ng mga estudyante mo. And then from there, after that, doon ka na magpa-quiz. Nagigets nyo? Okay, sample na, ready. Halimbawa, magtuturo ka ng Introduction to Psychology. Or in the university that I work at, ang tawag namin dyan, Psy Intro. Isa sa mga lessons dyan, syempre yung definition ng psychology. Sabi ni Santrak sa kanyang textbook, ito raw ang definition ng psychology. The scientific study of human behavior and mental processes. Okay yan. Tapos gawa ka ng diagram. Diba? Ang psyche pala ng tao may dalawang components. May mental processes, kasama na rin dyan yung emotions, at merong behavior. Pero wag ka lang hihinto dyan. Diba? Ito na yun, no? Nandito ka na sa phase na to. So, tinuro mo yung definition ng psychology. Psyche is divided into two components, behavior and mental processes. Ito yun. Yun yung na-lecture mo. Anong next step? I-connect mo sa spiritual truth. I-connect mo sa mga spiritual implications given that lesson.
So how do we do that? Going back, huwag ka lang huminto dyan tapos ipapaquiz mo na yan. Anong gawin mo? Magtanong ka ng spiritual question in connection to that lesson. Tanungin mo yung mga estudyante mo, sa tingin nyo, ano ang origin ng psyche? Saan galing yung psyche? Saan nang galing yung pinakaunang psyche? 'Di ba? Kasi kung meron para tayong psyche na pinag-aaralan sa psychology, dapat may source yan. Ano ang source? Sino gumawa ng unang psyche? Then, i-connect mo yan dyan. Di ba? Sa idea that we are created in the image of God. Doon nang galing ang unang psyche. When God created the first psyche. When God created man in His own image. So, yun ngayon yung pag-usapan nyo sa klase. What does it mean to be created in the image of God? Anong ibig sabihin kapag yung psyche was created in the image of God? Anong implication nun sa psychological life natin? Anong sagot ko dyan? Let me just share this with you. Ang sagot ko dyan is, ano ang pinaka-essence ng psyche ng tao? If we are created in the image of God, the goal of a spiritual or psychological being like us is to be holy. Because God is holy. Yan yung ultimate essence. Ito yung pinaka-dapat nangyayari sa isang spiritual being like us, to be holy. After all, the God who created us is holy. Nagigets nyo? Kaya dapat, yung thinking natin, yung emotions natin, yung actions natin, must be within holiness. Yan yung magpapaganda sa mental health ng tao. Nagigets nyo? Ganon ang pagturo ng psycho-spiritual approach. And then kapag na-establish mo na to, ituloy mo na yung lecture mo. Next topic. And then the next topic, the next concept, ganun ulit. I-connect mo into something spiritual. And as the students, in the process of students thinking about this, talking about this, tumataas yung spiritual intelligence nila. Gumaganda yung spirituality nila because they become more open to these ideas. Which unfortunately, in today's society, dinidemonize kasi yung mga ganyang teachings. Sasabihin, yung mga ganyan topic dapat sa philosophy yan. Yung mga ganyan topic dapat sa seminaryo yan. I beg to disagree. That is one of the quote-unquote brainwash attempts of the devil for us to be blinded from spiritual truths. Ganito dapat magturo ng psychology para nakaka-contribute tayo sa spiritual development ng mga estudyante. Another example, pag biopsych naman ang pinag-uusapan sa university where I'm teaching at, ang tawag namin dyan is biopsych, no? Halimbawa, ang topic mo is on brain functions. Papa-memorize mo yung different parts of the brain. Ang hirap ng mga pangalan yan. Okay lang yon. Again, when you lecture on this, nasaan ka? Going back to my diagram, nandito ka. Ayan. Pinakita mo yung slide mo of different parts of the brain, nag-lecture ka kung anong function ng each part of the brain, huwag ka lang hihinto doon. Huwag ka muna magpa-quiz, titignan mo kung naalala ba nila yung pinagkaib ng prefrontal cortex sa temporal cortex. Tatanungin mo kung ano ang function ng limbic system, ano ang function ng amygdala, di ba? Although okay yun, pero huwag muna yun. Bago ka magpa-quiz, what do you do? Spiritual truths muna, spiritual implications. Hanapan mo. Diba? So, going back here, nagdi-discuss ka ng different parts of the brain. What do you do? I-connect mo sa issue ng spirituality. Alam nyo ba, may mga different parts of the brain na very active when a person experiences spiritual things. May mga pag-aaral na ang tao habang nagpe-pray, habang feeling niya close siya kay Lord, habang nag-worship siya, nag-iiba yung mga brain activities ng mga parts na yon. In fact, in some studies, ang tawag nila dyan is the God spot or the G spot of the brain. That part of the brain becomes very active when a person experiences spiritual things. And then, from there, tatanungin mo na siya ng mga spiritual questions like number 1, is the brain causing us to be spiritual? Or, number 2, is our spirit making the brain react physically? Alin dyan yung mas tama? Kasi kung medyo anti-God ka, anti-spiritual issues ka, you will just reduce everything to biological mechanism. So, ang sagot mo dyan, number 1. Kaya mo nakikita si Lord kasi yung brain mo,
niloloko ka na may Lord. Kaya ka nakakita ng heaven at ng hell sa panaginip mo kasi yung brain mo, yung hormones mo, yun yung nagpapakita sa'yo ng heaven and hell. Oh. Yung number 2 alternative is, it's because your spirit who is experiencing certain spiritual things, yun yung nagpapa-react sa brain physically. So kaya yung G-spot mo sa brain nagiging active kasi may na-experience yung spirit mo. The brain is the slave of the spirit, not the other way around. And by the way, idagdag ko lang ha, kapag pag magpe-present ka ng dalawang alternatives, numbers 1, number 2, syempre ba, papadebate mo yan or ipapag-group discussion mo yan, at the end of your lesson, sasabihin mo kung ano yung tama. Ayoko yung teaching philosophy na sasabihin mo, let the students decide what's right. I beg to disagree. Kasi paano kung yung conclusion ng estudyante mali? Ang conclusion niya, everything is just the brain. Hahayaan mo na lang. Syempre hindi. I-present mo yung evidences dito, i-present mo yung evidences dyan, but at the end of the day, i-reveal mo pa rin ano ang tamang sagot. Imposibleng parehong tama yan. May isa dyan yung tama. At yung number 2 dito, yun yung tama. Spirito tayo, na kapag nakaka-experience tayo ng mga spiritual things, nagre-react yung physical brain natin. Yun yung ituro mo sa estudyante mo. Oh, another example. Are you your brain or spirit in the brain? Ano yung mas maraming neuroscientific support? Anong model? You are just a brain or you are a spirit in the brain? Again, i-present mo yung parehong evidences but at the end of the day, i-reveal mo na ang tamang model, you are a spirit in the brain. Which is more believable? Are you a physical brain created in a non-physical spirit? Or are you a non-physical spirit created by or created the physical brain? Alin dyan yung mas nagme-make sense? Saan nanggaling yung pinakaunang brain? Ano bang naunang create? Yung brain o yung spirit? And then at the end of your lesson, i-reveal mo yung tamang sagot which is this one. A non-physical spirit who is God created the first brain. Ex nihilo. Nagigets nyo? Yon. Ganun mag-connect ng biopsych sa spiritual issues. Last one, pag pinag-uusapan natin developmental psychology or PsyDev in the school that I'm teaching at, halimbawa, ang pinag-uusapan nyo yung moral development ni Lawrence Kohlberg. Again, okay lang, lecture mo yan. I-lecture mo yung pinagkaiba ng stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, stage 6. Nandito ka. Sorry, hindi pala yan. Saan yon? Nandito ka. Okay lang, mag-lecture ka. Pero wag ka lang ihinto doon. After ng malupit mong lecture, mag-open ka na naman ng mga spiritual discussions in connection to moral development. Like some examples, after mo i-lecture si Lawrence Kohlberg, tanungin mo yung mga estudyante mo. Where did the concept of right or wrong, also known as morality, come from? Bakit lahat ng tao nag-undergo ng moral development? Saan nanggaling yung first right and the first wrong? Yan ba physical source? Ang unang moral principle ba talagang ginawa lang ng brain yan? Nag-evolve lang tayo from nothing, tapos maya-maya may brain na, tapos yung brain na yon maya-maya alam na niya kung anong tama at mali. Is that an accurate model? Or maybe the source of morality is something spiritual. Merong Diyos who is a moral being, siya yung source ng morality ng tao. Number 2, which is more reliable? God-based morality or neural or hormonal-based morality? Saan ba dapat nanggagaling yung idea natin ng tama at mali? Dapat ba ibase natin yung morality natin sa nararamdaman natin? Sa tingin ko tama yan kasi it feels good. Sa tingin ko mali yan because it feels bad. Hindi ko feel pumasok ngayon kasi yung hormones ko mababa. Hindi nga ako papasok ngayon. Mas maganda ba yon kaysa yung morality is based on someone external who is the perfect God? Kaya may 10 commandments. Alin dito yung mas reliable? Anong dapat mas source ng moral behaviors? Yan yung mga itanong mo sa estudyante mo. Or, is moral sense innate in spiritual beings? That's a good question. Tayo mga spiritual beings, bakit tayo nakakasense ng tama at mali? Bakit tayo nasasaktan, nagagalit when we are wrong? And we feel good when people treat us right? Yun ba conditioning lang ba yon ng society? Tinuruan ka lang kasi mag-react ng ganon, kaya ka ganon. Or, an alternative is, maybe deep within our spiritual fibers, alam talaga natin yung tama at mali.
Kasi yung Diyos na gumawa sa psyche is a God of justice, sabi ni Isaiah. For the Lord is a God of justice. And that God of justice created humans in the image of God. Anong implication nun? If God is a God of justice and He created human beings in His own image, ang implication nun, tayo mga tao, natural sa atin na malaman kung ano ang tama at mali. Sensitive tayo sa mga moral things. Kaya nga all over the world, universal ang justice system. Wala akong alam na society sa mundo na walang pakialam sa justice. Lahat ng tao, because we are created in the image of God, we want things to be just here on earth. Because we are created in God's image, we are created in the image of a just God, the God of justice. Kaya ang moral development ni Lawrence Kohlberg, siya rin mismo nagsabi, this is pretty universal. Lahat ng tao dumadaan sa different stages of morality or moral development. Kaya universal yan. Nagigets nyo? Ganon ang psycho-spiritual approach. Anong napansin nyo? Diba? Mas lumalalim. Mas nagiging spiritually relevant yung mga lessons natin sa psychology. When we teach it that way, hindi yung nagpa-quiz lang tayo, pasado sila, masaya sila, kakainin sila sa labas, dismissed. Dito, nakaka-contribute tayo sa kanilang spiritual intelligence. Mas nagiging na-enhance, na-reinforce yung pagka-espiritu nila. After all, we are spiritual beings. Yan naman talaga dapat ang goal ng psychology. Other quick tips on how to teach the psychology and the psycho-spiritual approach, always relate psych concepts to spiritual truths in your lecture. Sinabi ko na yan. Number 2, give time for spiritual reflections. Binigyan ko na kayo ng mga examples. And again, ulitin ko, i-check nyo yung accuracy ha. Huwag nyo lang sasabihin na okay, mag-reflect kayo and then we're done. Pakinggan nyo yung mga reflections sa mga estudyante. Kapag may mga naririnig kayong maling spiritual reflection, i-correct nyo. Kaya nga tayo teachers eh. One of our functions is to correct wrong understandings. Number 3, integrate, complement psychological knowledge with biblical teachings. Kaya ang isang psych teacher, dapat balance siya sa pagbabasa ng Bible, which is the source of spiritual truth, and psychological knowledge via textbook and journal articles. Diba? Hindi pwedeng psych teacher ka, puro ka lang journal article, puro ka lang yun nasa textbook. Para sa mga nakataas ang kilay dyan, bakit Bible? Because the Bible is the best source of spiritual knowledge. I'm sure maraming magdi-disagree sa akin dyan, no? But I am not here to debate. No? Pero the Bible satisfies the basic answers to the spiritual questions that human beings have. Saan tayo galing? Ano ang purpose natin sa buhay? Bakit tayo may mga ganitong psychological conditions? Bakit tayo nalulungkot? Paano sumaya? How should we spend our time? How should we relate with other people? The Bible answers those most important spiritual questions. Kaya, this is a very uncomfortable truth na kapag psych teacher ka, dapat maalam ka sa Bible para makonect mo yan sa lessons mo. And number 4, measure students' spirituality before and after teaching a psychology subject. Para malaman mo kung nag-improve ba yung spiritual life ng mga estudyante mo. Gawin mo to at the beginning of the term and then gawin mo ulit at the end of the term. If you have done this approach well, dapat makita mo, tumaas yung spiritual intelligence ng mga yan. Mas naging aware sila, mas naging open sila sa iba't ibang mga spiritual issues. Dati-rati ang iniisip lang nila, puro pagkain, puro rubber shoes, puro pasyal, puro kain, di ba? But now, dahil ginamitan mo na psycho-spiritual approach, ano na yung mga issues nila? Yan, lumalim na yung mga iniisip nila. Ito na yung mga tinatanong nila. Yan, mga ganyan. Yan yung pinag-uusapan nila tuwing lunch break. Ito yung tinatanong nila sa mga magulang nila. Ito yung pinag-uusapan nila sa mga labas nila. Oh, habang kumakain sila sa labas, no, with their friends, yan yung mga usap-usapan nila. 'Di ba ang ganda? 'Di ba ang lalim? 'Di ba ang sophisticated? Hindi yung nakakuha sa'yo ng perfect score sa quiz and then wala na. Hindi ka na naalala. Kasi nag-iinuman na sila doon. Does that make sense? Now, in closing, if there is one person na sa tingin ko mag-a-agree sa psycho-spiritual approach, it would be no other than the patron of Saint Teachers who is Saint John Baptist de La Salle himself. Sa tingin ko sila Salle mag-a-agree eh.
Kapag narinig niya itong psycho-spiritual approach, kasi siya mismo, ganyan. Yan yung attitude niya. Kahit saan ka pumunta, kahit anong gawin mo, hanapin mo ang Diyos. You apply that in being a psych teacher, hanapin mo ang Diyos sa psychology. And it's not hard to find God in psychology because psyche does not make sense without God. Yan ang foundation ng psyche. There is a God who created the psyche. Nagigets nyo? Kaya si Lasal mag-a-agree dito. Siya rin yung nagsabi na dapat binibridge natin yung faith and scholarship, which is one of the founding vision and mission of the Lasal University, by the way. We bridge faith and scholarship. Ayaw namin ng puro faith lang. Ayaw din namin ng puro scholarship lang. We bridge the two. Sabi ni Lasal, no, learning without piety produces a proud device. Piety without learning produces a useless one. Balanse ka dapat. Okay lang ba magpa-journal article? Pero i-connect mo yung journal article sa spiritual truths of the Bible. Piety and learning must be balanced. After all, no, if we effectively use the psycho-spiritual approach, kino-combine natin yung dalawang powerful knowledge. Siyempre, nangunguna dyan yung power of God's Word. Sabi sa 2 Timothy, buhay na mga salita from God Himself. Talagang sobrang powerful na mga ideas dyan. Tapos, i-combine mo pa yan sa siyensya ng psychology, na after all, gawa rin naman ng Diyos. Ang Bible sinulat ng Diyos, ang psychology ginawa ng Diyos, i-combine mo yan, oh my goodness. The power is just overwhelming. It will change a lot of life in a good way. Patataasin mo ang spirituality ng mga estudyante mong naka-experience ng ganyang approach. Ikumpara mo naman kung traditional approach ka, wala kang impact. Nagpa-quiz ka lang, yun lang yung naalala niya sa'yo, nagpa-quiz ka. At bagsak siya sa quiz mo. 'Di ba? Galit pa siya sa iyo. Kung bagsak siya sa quiz mo, bagsak siya sa exam mo, pero ang dami niyang mga spiritual realizations, yun yung mas nagmamatter. Mas naging mabuti siyang tao. Mas nagkaroon siya ng mabuting impact sa ibang tao because of your spiritual teachings. Mas maganda yan. 'Di ba? So yun ang aking maikling lecture, quote-unquote maikling lecture on paano dapat magturo ng psychology. If you have any questions, comments, I'm sure maraming violent reactions dyan. Ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.